Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang State of National Energy Emergency at inatasan ang pagpapatupad ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa mga apektadong sektor. Ito ay matapos nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 110 na naglalayong palakasin ang tugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang whole-of-government approach. Layon naman ang hakbang na matiyak ang matatag na supply ng enerhiya. Suportahan ng mga sektor tulad ng transport, agrikultura at MSMEs at maprotektahan ng mga Pilipino sa epekto naman ng pagkagambala sa global oil supply. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, kasabay ng pagdeklara ng Pangulo ng National State of Energy Emergency, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa sa loob ng humigit kumulang na 45 days habang pinapalakas ang buffer stock upang maiwasan ng kakulangan. Ayon naman sa ahensya, patuloy na binabantayan ang supply ng LPG habang may sapat na inventaryo naman ng iba't ibang petrolyo gaya naman ng gasolina, diesel at kerosene. Samantala, inihayag ni Energy Secretary Sharon Garin na bibili ang pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company ng 1 milyong bariles ng diesel na nagkakahalaga ng 10 billion pesos upang madagdagan ang reserba. Gayunman, aminado naman ang DOE na ang nasabing supply ay katumbas lamang na halos 1 linggong konsumo ng bansa. Kaya patuloy ang pagkuha ng langis mula sa iba't ibang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa gitna ng pandaigdigang krisis. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang saklaw na sensitibong operasyon ng inamyendahang kasunduan sa pagitan naman ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Ayon kay DFA spokesperson Rogelio Villanueva Jr., layon ng amyenda na magtatag ng Joint Coast Guard Committee on Maritime Cooperation bilang formal na mekanismo ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Binigyang diin naman ng DFA na hindi kabilang sa kasunduan ng mga sensitibong operasyon at joint patrols. Dagdag pa na ahensya, isinagawa ang mga negosasyon sa pamamagitan ng diplomatic channels at iniuulat sa mga pangunahing opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang mga nasa national security at foreign affairs. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.